Hello, Shia. Hello, Janelle and Vina. Ayun. Hello, Colleen. Ayan. Hello, no, sa ating mga cuties na nakatutok ngayong araw sa atin. Sino pa ba yung mga cuties natin? Ayan, si Prince. Hello, Prince. Ayan. Sino pa ba? Si Rochelle. Hello, Rochelle. Jackie. Ayan. Shout out, no, sa ating mga cuties ngayong araw. Okay. Sino pa ba yung ating mga cuties ngayon na nakatutok? Okay, so hello kay Frances. So good afternoon po. So sabi sa atin, no? Good afternoon, listening from San Mariano National High School. So hello po. Ayan, kay Mechi. Kay Shia, no, from San Mariano again. And ayan, kay Cassandra. Hello kay Cassandra, kay Carl. Listening daw, no, kay John Kyle. Hello, John Kyle. Ayan. So, hello, no, sa ating mga cuties. Ayan. So, nakikita ba ng ating mga cuties yung ating screen? Ayan, kung nakikita yung screen natin, yung ating PowerPoint, maki-like lang, no? Or paki-type yung like. Ayan. So, ayan ang ating PowerPoint. So, again, ako si Tutor Joner at alam ko, no, kilala nyo na ako kasi ilang episode na din tayo magkakasama. Okay. Ngayong araw, no, sabi ko nga last time, mayroon tayong mga simple appreciation, no, sa ating mga cuties na palaging tumututok sa ating live, sa ating diskusyon, no, sa ating discussion every Thursday, 3 p.m. Okay, so mayroon tayong award. So ito yung Active Cutie Award at yung Active Sharer Award natin, no? So sino yung mga active cutie na ating i-award ngayong araw? Okay, so yung ating active cutie ay ayan, Active Cuties Award. So, sino yung makakatanggap nito? Si Chris Emmanuel Cordes. Hello, Chris. Ayan. John Kyle Brades. Bernard Aureliano. Shia Rube. Antoinette Hernandez. Ayan. Frances Katrina Velarde. Aldrich Ranch Tipones. So, hello sa inyo. Ayan. Kay Richelle Kulili at kay Harriet Casero. So, very good, no, sa ating mga active cuties. Alam ko marami pa yung active cuties natin na magpa-participate sa ating discussion ngayong araw. Okay. Next, para sa ating mga active sharer, no? Dapat share tayo ng ating mga videos. I-share natin yung video na ito para marami pang mga grade 9 students na maabot ng ating video ng ating discussion, no? Para marami yung maturuan natin. Okay, sino yung ating mga active sharer? Ayan, sa ating active sharer award, no? Ang nakakuha nito ay si Vina Navarro at si JB Valenzuela. So congratulations, no, sa dalawang cutie natin na nag-share sa ating live. So share lang natin. Ayan, congratulations po, no, sabi ni Rochelle. Kay Frances, congratulations to all, sabi niya. Okay, congratulations, no, sa ating mga cuties. So next meeting natin, no, mayroon pa tayong Active Sharer Award at Active Cuties Award. So para ipa-flash natin yan sa screen. Okay. So sabi nga, no, so sinabi ng kaunlaran. So para sa ating words of the day, no, sinabi ng kaunlaran ng ekonomiya ay nasa salamin sa paglawak at pag-unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan. So sa pag-unlad, no, palaging kaakibat niyan yung nararamdaman or nafe-feel ng ating mga kababayan or ng nasa lipunan yung pag-unlad ng isang bansa para masabi na umuunlad yung ating lipunan. Okay. So ang ating paksa para sa ating diskusyon, no, ngayong araw, ito ay ang Araling Palipunan 9 Quarter for Week 6
mga gampanin at patakarang pang-ekonomiya sa sektor ng paglilingkod. Okay, may napapansin ba yung ating mga cuties, no? Kung anong suot ni tutor ngayon? Parang may kakaiba, no, na suot si tutor ngayon. Sino pa kaya si tutor ngayon? Okay. So, paalala, no, ating gagamiting module para sa araw na ito ay ang Araling Panlipunan Module 6 na inihanda ng DepEd Region 3. Okay, inaasahan ang inyong aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng pagsagot sa ating pagsagot sa ating mga tanong at isulat ito or i-type ito sa ating comment box. Okay, so handa na ba yung mga cuties natin? Alam ko na handang-handa na, no? Hello kay Hannah Dane from 9th Chrysanthemum San Mariano National High School. So hello, no? Kay Kiana, kay Harriet. Hello sa inyo. Okay, para sa ating quarter 4, week 6, ito ang ating layunin ngayong araw na ito. Ito yung ating MELPS, no? Kapag natapos mo ang module na ito, ikaw ay inaasahang, number 1, makapaglalahad ng konsepto ng sektor ng paglilingkod. Number 2, naiisa ang mga suliranin at epekto sa sektor ng paglilingkod. Number 3, nakasusuri ng bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. At for number 4, no, napahahalagahan ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa sektor ng paglilingkod. Ayan. So hello sa ating mga cuties. Okay. Para tumungo tayo, no, sa ating bago tayo tumungo sa ating diskusyon, magkakaroon mo tayo ng paunang pagtataya. So titignan natin, no, kung mayroon na ba kayong background sa ating talakayan, no, ngayong araw. Okay. Iayos, panuto, no? Iayos ang mga pinaghalo-halong letra na inilalarawan ng bawat pahayag. I-type sa comment box ang inyong sagot. So karagdagang panuto pa, ayan. Kapag tama ang sagot, mag-comment ng clap, no? Clap na emoji sa comment section. Okay, so last time, no, happy face, heart. Ngayon, clap naman. No? Congratulations. Okay. So handa na ba yung mga cuties? Ayan, handang-handa na yung ating mga cuties. Hello kay Jaisel Ann Lozada from Ocampo National High School, Camarines Sur. Yung kanyang teacher ay si Teacher Gloria Tipones. Okay, para sa ating paunang pagtataya, unang katanungan. Yan. Ito ang pamamahala sa salapi at yaman na pumapasok, lumalabas at umiikot sa ekonomiya ng bansa. Ulitin ko, ito ang pamamahala sa salapi at yaman na pumapasok, lumalabas at umiikot sa ekonomiya ng bansa. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is pananalapi. Ayan, napakaraming nakakuha ng tamang sagot. Sige nga, mag-comment kayo ng clap para sa nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Ang daming nakakuha ng tamang sagot, oh. Ayan, sina Shia. Ayan. Congratulations, Shia. Richelle. Si Frances, Katrina. Sino pa ba? Si Kriza. Si Vina, si Hannah Dane. Si Rhea Lynn. Congratulations. Okay. Question number 2. For question number 2, ito ay gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Ito ay gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is kalakalan. Ayan, so sino nakakuha ng tamang sagot? Clap, clap lang.
Ayan. Yung nakakuha ng tamang sagot, sina? Ayan. Sina? Shia. Si Janelle, si Emily, si Frances. Ayan, clap. Si Richelle, si Criza Farah. Okay, congratulations no, sa ating mga cuties sa nakakuha ng tamang sagot. Okay, number 3. Ito ang nagdadala ng mga tao at produkto sa iba't ibang lugar sa bansa ng mabilis, maayos at ligtas. Okay, ulitin ko. Ito ang nagdadala ng mga tao at produkto sa iba't ibang lugar sa bansa ng mabilis, maayos at ligtas. 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is transportasyon. Okay, clap lang sa nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Sige. Sino yung nakakuha ng tamang sagot? Ayan, si Rizalyn. Si Frances Velarde. Sino pa ba? Si Chris Emmanuel, nakuha niya ang tamang sagot. Si Shia. Ayan. Si Rizalyn Sante. Okay. So, congratulations no, sa nakakuha ng tamang sagot at napakagaling talaga ng mga cuties sa Araling Palipunan 9. Okay, number 4. Ito ay tumutukoy sa pagbisita ng mga tao sa isang lugar na may nakakaaliw or nakaaaliw na tanawin. Ulitin ko, ito ay tumutukoy sa pagbisita ng mga tao sa isang lugar na may nakaaaliw na tanawin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is turismo. Ayan, dami nakakuha ng tamang sagot. Oh. Turismo. Clap lang sa nakakuha ng tamang sagot. Ayan, si Rizalyn ang muna, no? Vina, sino pa ba ang nakakuha ng tamang sagot? Ayan, si Shia, si Frances, Katrina, si Richelle, si Jazel, or si, ayan, Janelle. Congratulations. At sa ating panghuling katanungan, ito ay tumutukoy sa isang tao na masikap at palagi ang nagpapagal, sa pagtulong alang-alang sa iba. Ulitin ko. Ito ay tumutukoy sa isang tao na masikap at palagi ang nagpapagal sa pagtulong alang-alang sa iba. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is paglilingkod. Okay, clap no, sa ating mga cuties na nakakuha ng tamang sagot. Okay, congratulations kay Rizalyn, no? Nangunguna talaga si Rizalyn ngayon. Okay, Frances, kay Bernard, ayan, kay Vina, John Kyle, congratulations, no? Kay Carl Lexus. Ang ganda ng pangalan, Carl Lexus. Okay. So, base sa nakikita nyong larawan na nasa inyong mga screen. Ayan. Ayan, no? Posing tayo ngayon. Okay. So, ano ang nasa larawan? Maaari nyo bang ibigay? Ayan. Ay, congratulations pala sa nakakuha ng 5 points. Ayan. Kay Hannah Dane, kay Shia Ruby, kay John Kyle. Very good. Kay Aldrich. Congratulations, mga cuties. Okay. Base sa nasa screen nyo ng mga larawan, ano kaya yung mga nasa larawan na yan? Ayan, sabi ni Frances. Ayan, teacher, doctor, waiter. Ayan, tama. Sino pa ba yung nasagot? Ayan, sabi ni Krisha, doctor po. Okay, sino pa? Sabi ni Janelle, paulit, naglilingkod. Sabi ni Rizalyn, hanap buhay. Okay, sino ba ngayon si tutor, Joner? Ayan, bakit kaya naka-white si tutor Joner ngayon? Okay. So, kung mapapansin nyo, naka-white ako, naka-lab gown, or naka-coat, naka-coat si tutor Joner. Ako'y isang doktor ngayon, no? Bakit kaya isang doktor ngayon si tutor Joner? Okay. So, dahil ang ating paksa ngayong araw, ang mga gampanin at patakarang pang-ekonomiya sa sektor ng paglilingkod. Okay.
So ano nga ba ang sektor ng paglilingkod? So sinabing ang kaunlarang pang-ekonomiya ay nasasalamin sa paglawak at pagunlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumikha ng iba't ibang kalakal at paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Ang ekonomiya at mamamayan ay umaasa sa kanilang pagkilos upang magkaroon ng katugunan ang kanilang pangangailangan. Of course, ang sektor ng paglilingkod, sila sila ang gumagawa o sila ang nag-ooperate para makagawa ng produkto na of course pinoproseso nila yung mga produkto na galing sa sektor ng agrikultura. So sila ang unang sila yung tao na involved doon sa paggawa na iyon. So ayan, sabi ni na Emily, hello Emily, sabi doctor daw. Okay, trabaho, karir, sabi naman ni Rizali. Okay, so malaki ang naiaambag ng sektor ng paglilingkod sa GDP o ang ating gross domestic product ng Pilipinas, para of course para umunlad yung ating gross domestic product, tumaas yung ating GDP rate. Okay, dahil marami ang nakikipagkalakalan sa iba't ibang produkto o serbisyo, dumadami ang nagagawang produkto ng mga mamamayan sa bansa. Kaya naman tumataas ang pangkalahatang kita ng ating bansa. So hello kay Krisa. Still watching daw kay Frances. Hello kay Frances. Okay, so napakahalaga talaga, importante ang sektor ng paglilingkod sa ating ekonomiya, kasi sila ang unang nakakadagdag sa pagtaas ng ating GDP growth. Okay, ano-ano ang mga formal na bumubuo sa sektor ng paglilingkod, Ano-ano yung mga subsector na tinatawag sa sektor ng paglilingkod? Una na dyan ay ang transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. So ano kaya ang mga ito? Okay, binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng pampubliko, publikong sasakyan, mga pinapaupahang bodega. So kabilang pala yon sa sektor ng paglilingkod. Pangalawa, kalakalang mga gawaing may kaugnay sa pagpapalit ng iba't ibang produkto at paglilingkod. So ano nga ulit yung una? Ito ang transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. At ang pangalawa, ito ay ang kalakalan. Okay, bakit kaya importante ang kalakalan? Importante ba ito? Yes, importante ang pakikipagkalakalan natin o pakikipagpalitan ng produkto sa ibang bansa. Okay, next, ang pangatlong subsector ay ang tinatawag na pananalapi. So sa pananalapi, kabilang ang mga paglilingkod na ibinibigay ng iba't ibang institusyong pampinansyal tulad ng bangko, bahay-sanglaan, remittance agency at iba pa. So palagi, pag sa pananalapi, hindi lang ito bangko, Hindi lang ito puro bangko. Halimbawa, yung iba't ibang bangko natin na mayroon tayo, Kabilang din pala, yung ating bahay-sanglaan, yung mga remittance center, yung mga foreign exchange center, na pwedeng magpapalit ng pera. Okay, still watching daw kay John Kyle. At kay Janelle. Sabi ni Janelle, opo, importante. Yes, napaka-importante ng kalakalan. Okay, at ang panghuli ay ang tinatawag na paupahang bahay at real estate. Okay, paupahang bahay at real estate. So dito sa paupahang bahay at real estate, mga paupahang tulad ng apartment, mga developer ng subdivision, townhouses at condominium. Okay, next. Ayan, paglilingkod pampribado. So kabilang din pala ang paglilingkod pampribado. O ano kaya ang paglilingkod pampribado? Ito ang lahat ng paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. In short, pag sinabing paglilingkod pampribado, hindi siya kabilang sa mga government offices. Okay, so private
companies, private agencies, kabilang, no, yung mga pampribadong sektor. Okay, ano naman ang tinatawag na paglilingkod na pang-publiko? Ayan, lahat ng paglilingkod na ipinagkaloob ng pamahalaan. Ayan, isa, no, ang pagtuturo sa DepEd, no, pagtuturo sa mga public school sa pinagkaloob ng pamahalaan, no, sa atin, sa inyo, no, mga cuties. So ngayon, kaya mayroong itulay, mayroon tayong ginawang program na ganito para maabot ng DepEd, of course, yung mga cuties natin na gustong makapag-aral despite of having pandemic, no? Despite of the amidst of pandemic. Okay. Si Tutor Joner, no, ayan, no, isa siyang doktor. Bakit kaya sa doktor si Tutor Joner ngayon? Kasi gusto ni Tutor Joner na maging doktor nung bata siya. Ayan. Kayo ba? Ayan, mga cuties, ano ba yung gusto nyo ngayon? No? Ano ba yung gusto nyo ngayon na maging in the future? Nakunin yung kurso. Ayan, pwede nyong i-type sa ating comment box. Ano ba yung gusto nyong maging pag laki nyo? Or kunin yung kurso? Ayan, pwede nyong i-comment sa ating comment section. Okay. Sige, tingnan natin. Hello kay Osha Bornia from, saan ba to? From STO Camarines o Campo National High School. Ayan. So sabi ni Osia, gusto niya maging or gusto niya kunin, no, yung tourism. Ayan. Gusto niya maging, siguro gustong maging flight attendant ni Osia. Okay. Ayan. Sabi ni Kriza, no, gusto niya maging FA. FA po, if God's will. Yes, tama naman. No, in God's will talaga. Kung gusto ng Diyos na maging flight attendant ka, Kriza, no, naging flight attendant ka. At sikapin mo na maging flight attendant. Okay. Ayan. So, no, ang mga ahensya, of course, na tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Siyempre, yung ating mga naglilingkod, no, yung ating mga manggagawang naglilingkod, kailangan din nila ng proteksyon, no? At ano yung mga ahensya na pwedeng tumulong sa kanila? Okay, una na, ay sabi ni Janelle pala. Ayan, Janelle gusto niya daw maging piloto. Yes, sana makasakay kami sa eroplano, no, na dinadrive mo, Janelle. Okay, sabi ni Chris Emmanuel, gusto niya maging architect. Okay. Ayan. So, una na dyan ang tinatawag na Department of Labor and Employment. So, itong ang DOLE. No? Kung naririnig niyo yung DOLE. Ano nga ba ang tungkulin ng DOLE? Okay, ito ay nagsusulong ng malaking pagkakataon para sa pagtatrabaho. Humubog sa kakayahan ng mga manggagawa, nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa industriya ng paggawa sa bansa. So pinoprotektahan ng DOLE, no, yung ating mga manggagawa sa ating bansa. Okay, sabi ni Frances, no, gusto niyang maging medtech. Kukuha na tayo ng dugo ni Frances. Okay. Next. So aside sa DOLE, mayroon tayong tinatawag na Overseas Workers Welfare Administration. So dito naman, ang ahensyang ito ng pamahalaan ay tumitingin sa kapakanan ng mga overseas Filipinong worker. Kung yung DOLE, yung kapakanan ng mga manggagawa natin, no, na nandito sa Pilipinas, ang ating OWA naman, ito yung nangangalaga sa ating mga OFW, no, sa ating mga overseas Filipino workers. Okay, so OWA, ayan, meron tayong DOLE. Next. Ayan, sabi ni Osaya, isakay mo ako, Janelle, kasi FA sa mismong airplane na si Osaya. Okay. Next ay ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA. No? Itinatag ang visa na
itinatag no sa bisa ng Executive Order 797 noong 1982 na may layuning isulong at paunlarin ang mga programa ukol sa panghanap buhay sa ibayong dagat at pangangalagaan ang kapakanan ng mga OFWs. No? Ito yung POEA, so Philippine Overseas Employment Administration. Next, ayan. So mayroon din tayong TESDA na tinatawag o ang Technical Education and Skills Development Authority. So hello kay Axel Sarmiento from 9 Euclid. Yan, DMMHNHS. Ayan. Okay, so ano naman ang tungkulin ng TESDA? So itinatag sa bisa ng Republika or Republic Act no 7796 noong 1994. Isinulong ng batas na ito ang hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal na pamahalaan at mga institusyong teknikal, bokasyonal, upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. So yung mga technical, mga skilled workers natin, no, minsan no, mayroon silang TESDA National Certificate. Ayan. Okay, next. So, aside doon, mayroon din tayong tinatawag na Professional Regulation Commission. So, ito ang tinatawag na PRC. So, ang PRC ay nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang profesional upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. Ayan, si Tutor Joner, no, hindi lang siya teacher no, sa pampublikong paaralan. So si Teacher Joner ay nagsaserve din as room watcher no, sa ating mga examinations sa Professional Regulation Commission. At yung mga nagtitake, halimbawa lang ay mga teachers, ayan yung mga accountant, sino pa ba? Yung mga criminology student, no? Ay yung mga criminology graduates, ayan, graduates na. Yung ating mga engineers, ayan, yung mga nurses, ayan. So sila yung mga nagtitake, no? Yung mga doktor. At marami pang iba't ibang profesyon na mayroong board exam, yung kanilang kurso na kinuha. Okay, next. Ang Commission on Higher Education o tinatawag na CHED. So ang CHED ay nangangasiwa sa gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. So sakop ng CHED no ang pang-tertiaryang level ng pag-aaral dito sa Pilipinas, yung mga universities, yung mga colleges, no, sakop yan ng Commission on Higher Education. Okay. So, ito yung mga ahensya. No? Natandaan ba yung mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng paglilingkod? Ayan. Alam ko, natandaan niyo yung mga yan. Yung CHED, yung POEA, yung DOLE, ayan, yung PRC. Alam ko, natandaan ng ating mga learner or yung ating mga tutees. No? Hello kay Micaela from 9 Euclid, DMM, and HS. Okay, next. Ano nga ba ang kahalagahan ng sektor ng paglilingkod? Ayan. Ano-ano yung mga kahalagahan nito? Number 1, tinitiyak na makararating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o pagawaan. So hello kay Darius. No, Darius still watching daw from San Mariano National High School. Okay, next. Nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Pangatlo, tinitiyak na maayos ang pag-imbak, pagtitinda ng kalakal at iba pa. Number 4, nagpapataas ng GDP ng Pilipinas. Sabi nga kanina, no? Next is nagpapasok ng dolyar sa bansa. Katulad ng sektor ng agrikultura, no, nagpapasok din ng dolyar ang sektor ng paglilingkod sa ating bansa. Okay, next. Noong 2014, no, ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng DOLE
ng handbook ukol sa mga benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. Naririto ang ilan sa mga mahalagang probisyon na nasabing handbook. So ito yung mga benepisyo na pwedeng matanggap no, ng ating mga workers, ng ating mga nasa sektor ng paglilingkod. So, hello kay Rochelle Kaluli. Kaluli, still watching from San Mariano National High School. Okay, so una na dyan ay ang service incentive leave. So, ang service incentive leave, ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod ng hindi kakulangin sa isang taon ay dapat magkaroon ng karapatan sa taunang service incentive leave o SIL, no, na tinatawag na 5 araw sa 5 araw na may bayad. Of course, pwede siyang mag-leave ng 5 araw no, na mayroon siyang bayad o may sweldo. Ayan. Still watching daw kay Shia Robe at kay Bernard. Kay Abby. Hello, Abby. Ayan, good afternoon po. No, from Pilapil 9SPJ Ocampo National High School. Okay, next. Ang Republic Act number 67/27 o ang Wage Rationalization Act o Rationalization Act no, na tinatawag. Nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba't ibang institusyon o pang-industriyang sektor na Okay. So dito sa Republic Act number 67/27, so nagsasaad ito ng mandato no sa pasahod sa ating mga workers, sa ating mga nasa sektor ng paglilingkod. So hindi pang-agrikultura, plantasyon, pang-agrikultura at di plantasyon, cottage or sining sa pagyari sa kamay. Ito, pagtitingi o serbisyo, depende sa bilang ng mga manggagawa o puhunan o taunang kita sa ilang mga sektor. Okay, next. Dagdag na bayad tuwing pista opisyal o yung tinatawag na holiday pay. Ayan, so yung mga parents kaya natin, meron silang holiday pay. Yes, meron silang holiday pay. Lalo na kung nasa pribadong sektor sila. Tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng 1 araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. So ano-ano kaya yung mga pista opisyal? No, base yan sa inilalabas na memo, no, na sulat na nanggaling sa Malacanang na pinirmahan no, ng ating presidente. Ano-ano yung mga pista opisyal na yan? Okay, next. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga o special day. Ito yung premium pay na ayon sa Artikulo 91-93. So karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng 8 oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days. Okay, next. Dagdag na bayad para sa mga hours sa trabaho ng lampas sa 8 oras o yung overtime pay. Lalong-lalo na no, sa ating mga nasa private sector. Yan, yung meron silang overtime pay. Artikulo 87, karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa 8 oras sa isang araw. So, kung magkano, no, yung idadagdag nilang, syempre secret na lang, no, ng ating mga workers. So, hello, no, kay Harriet. Ayan. Hello sa ating mga cuties na still watching. Okay, next, dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi o yung night shift differential. Artikulo 86, karagdagang bayad sa nagtatrabaho sa gabi na hindi mababa sa 10% o 10% ng kanyang regular na sahod sa bawat oras na pinagtatrabaho sa pagitan ng ika-10 ng gabi at ika-6 ng umaga. So ito, yung mga kalimitan no, na nakakatanggap nito ay yung mga call center agents. No? Yung call center agents natin na nagtatrabaho ng night shift na tinatawag. No? Kaya nga mayroong night shift, differential pay. Iba yung pay ng night shift sa mga day shift nila.
Okay, so hello kay Rochelle. Okay, next is benepisyo sa mga Employees Compensation Program o yung Presidential Decree 626, no? Isang programa ng pamahalaan na benepisyo upang magbigay ng isang compensation package sa mga manggagawa o dependents ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor sa kanilang may kaganapang pagkakasakit na may kaugnay sa trabaho, pinsala, kapansanan o kamatayan. Okay, so ito yung benepisyo na pwede matanggap, no, ng mga workers at pwede rin matanggap ng kanilang mga kamag-anak. Okay, yung mga dependents sila. Okay, para matukoy natin or para malaman natin, no, kung mayroon bang natutunan yung ating mga cuties sa araw na ito. No, hello kay Emeline. Hello kay PJ. Hello PJ. Yan, magandang tanghali daw. Okay. So, para malaman natin, magkakaroon tayo ng logo quiz. Ayan. So, simple, no? Simple assessment. Ito yung logo quiz. Okay, panghuling pagtataya sa panuto, tukuyin kung anong ahensya ng pamahalaan ang ipapakita gamit ang kanilang mga logo. Isulat sa comment box ang sagot. So, handa na ba yung ating mga cuties? Yes, handa na. Okay, para sa ating unang logo, ayan, anong logo kaya ang nasa screen? 1, 2, pwede ang acronym. 3, 4, 5, okay? Ayan, sino yung nakakuha ng tamang sagot? Ayan, sino yung nakakuha ng tamang sagot? Ano yung tamang sagot para dito? Ayan. So the correct answer is Technical Education and Skill Development Authority o ang TESDA na tinatawag. So tama si Aldrich, tama si Rochelle, tama si Kriza. So congratulations si Shia, si Jaylin, si Bernard. Congratulations sa ating mga cuties na nakakuha ng tamang sagot. Si Chris Emmanuel, tama, no? Okay, next. Ayan. Para sa ating logo number 2. Ayan. Okay yung logo yan. Okay, 1, 2. Yeah, congratulations. 3, 4, 5. Pakitype sa ating comment section. The correct answer is... Ayan. The correct answer... Ayan. The correct answer is Overseas Workers Welfare Administration o ang OWA. Okay, tama ang sagot ni Kriza, ni Aldrich. Ayan, congratulations, no, sa ating nakakuha ng tamang sagot. No? Okay, next, number, ayan, kay Rochelle, kay Joylyn, kay Shia. Okay, next, logo. Okay, para sa ating next logo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is Philippine Overseas Employment Administration o ang POEA. Sino nakuha ng tamang sagot? Clap, clap lang, no? Sa nakuha ng tamang sagot, POEA. So, tama sagot ni Aldrich. Ayan, correct. Shia, tama. Very good. Ayan. Ayan. Okay, next. Number 4, logo. Ayan, alam na siguro ng mga cuties natin to. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is... Ayan, Department of Labor and Employment. Dole, congratulations kay Realin. Kay Chris Emmanuel. Next, para sa panlima. Ayan, pwede ang acronym na lang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is, ayan, Professional Regulation Commission o ang PRC. Ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Sige nga, paki-comment sa comment section kung ilan ang nakuha niyong score. Ayan, tama si Realin. Ayan. Tama si Kriza, si Shia. Congratulations!
Okay. Yan, sino yung nakakuha ng perfect score? Paki-comment ka. Okay, para sa ating karagdagang gawain, kung ikaw ay isang manggagawa, alin sa mga katangiang ang pahahalagahan mo? Or katangian ang pahalagahan mo? Bakit? At bakit, of course. No? Ayan. So, si Realin, 5/5. Si Aldrich, congratulations, 5/5. Ayan. Okay, so ito yung ating karagdagang gawain. Of course, isulat ito sa bond paper o anumang papel. Ilagay din ninyo ang inyong pangalan at school. Of course, gumawa ng inyong sariling hashtag ayon sa natutunan mo ngayong araw. Ito ay aming i-feature sa sunod na linggo. I-send ito sa aming page, Tutor Leonard or Tutor Joner, at hashtag Itulay Quarter 4, hashtag sektor ng paglilingkod. Congratulations, Harriet Shia Rove, 5/5, Michelle, kay Chris Emmanuel. Congratulations. Okay, abangan. Week 6 active duties of the week, of course, no? Yung ating mga active duties. And week 6 active sharer account. So, if you feature again yung mga duties natin. Okay, so etong ating mga araling panlipunan tutors. So again, kasama ni Tutor Carl at ni Tutor Leonard from STO Olongapo. Ako si Tutor Joner from San Juan National High School, Mexico. STO Pampanga ang inyong nakasama ngayong araw. Okay. Para sa mga anumang komentos, question, no, mag-email sa edtech@deped.gov.ph. Susunod na ang ating Araling Palipunan 10 with Tutor Edwin and Tutor Leia. So, salamat sa ating mga tuties.